Hello po mga kababayan, kamusta po kayong lahat? And once again, welcome back to another episode of Simply Talkies Vlog, your underrated vlogger. So ang pag-uusapan po natin mga kababayan ay siguro hindi gaano itong napapansin, nakikita no? Pero ito po yung sinasabi nilang Little President, no? Si Executive Secretary Bersamin kasi he did some talking. Robin Padilla, si E.S. Bersamin, nagsasalita tungkol sa West Philippine Sea. Nako, E.S. Bersamin, baka maging isang langaw ka din, na matulad ka sa amin. Langaw na nakatungtong sa kalabaw. Kasi yun po ang sabi ni Robin. Ulit-ulitin natin yan mga kababayan. Kasi po dito po sa ulat ng GMA News Online, pero bago po natin yan bigyan ng opinion at reaction, i-flex ko lang po muna itong Haya Nature Resort. Diyan po yan sa Barangay Panan, Botolan, Zambales. For more details, punta nyo po yung kanilang Facebook page. Nandun po ang phone number, email at doon kanilang website. Shout out po sa lahat ng ating channel members na patuloy pa rin pong sumusuporta sa ating mumunting channel. Eto na po, GMA News Online. Philippines can't be too dependent on China, says E.S. Bersamin. Yun naman pala. Wag daw masyadong dependent sa China. Oy, Robin. Narinig mo to? Ano kayang sasabihin ni Robin kay E.S. Bersamin? Langaw din siya. Kasi nag-talking, di ba? Natatawa ako dun sa sulat ni Robin. Let the president do the walking and the talking. Eto, ano masasabi mo dito? May kasama na kaming iba. Di ba? Yung mga kapwa mo senador dyan, si Mig Subiri, si Erwin Tulfo, si DOJ, si DFA. Kasama na namin yung little president, E.S. Bersamin. Kapit bisig na kami, hindi ka kasama. Mamaya, double agent ka. Pasensya naman po sa mga fans ni Senator Robin Wonderful Tonight Boy Padilla. The Philippines should not be too dependent on China amid the issues in the West Philippine Sea. Ayun po ang sabi ni E.S. Bersamin. In a Facebook interview with Anthony Taberna, si Anthony, si Katonying, walang yaka Katonying. Bersamin was asked if the Philippines could live without China. I cannot second guess what the president wants to do. I cannot second guess what our foreign policy should be in relation to China, Ano ba ibig sabihin ng second guess, mga kababayan? Ano ba 'yang pangalawang yung guess? Pangalawang hula. Ibig po sabihin ng second guess for the benefit ng mga tulad ko, na hindi naman po magagaling sa English, Yung predict, Predict by guesswork, yung parang ipinipredict mo, hinuhulaan mo, di po ba? Ayan. O di kaya, sa iba naman, ginajudge mo, kinikriticize mo. Ayun, mamili po kayo doon. Base po yan sa paggamit ng word sa sentence. So dito, iniisip ko, I cannot criticize, I cannot judge, Kasi foreign policy po yun ng Pangulo, which is the Commander-in-Chief. Ito pa sabi niya, it will be enough for me to say that we are dealing with these issues diplomatically. It is still possible for us to go with China. But about this economic viability, our relations or the dimensions, the economic dimensions, if we were to go against China, alam mo, hindi natin pwedeng sabihin na dependent tayo sa China. Okay. Parang ang gulo yata ng statement na yun. China might be our trading partner or supplier, or it gives us some products that we may really need. But we should not be too dependent on China. Correct naman po. I don't think China will even want us to be dependent on her. Correct. Kasi pag naging dependent tayo doon, kung kahit na ano pang gawin ng China tulad nung ginagawa dyan sa West Philippines natin, bale wala na tayo. Better yet, maging na lang tayo. Probinsya ng China, tulad nung sinabi ng dating Pangulong Duterte.
Nabanggit ko po ang Duterte, wala po sanang kakalas ha. Nabanggit lang po. Kasi yung ibang tao sobrang sensitive na pag nabanggit mo na ang Duterte, no? Para pong para po itong pag binagsakan mo ng word na Duterte, boom! Layasan po sila. Para pong virus na ayaw kong dumikit diyan. So eto po, idagdag na natin ito, no? The same naman po ito, pero iba po ang nagbalita, no? Sa Politico News. The same interview ni Kato Nying, no? Salamat tayo kay Kato Nying. Lagi tayong tinututukan. Philippines, most possible piling of RAPs versus China. Yun po ang sabi ni E.S. Bersamin, your little president. The Philippines is seriously studying the case build-up against China. O ito rin po ang sabi ng ating Solicitor General at si DOJ. No? Pinag-aaralan na po nila yan. In the wake of its installation of floating barriers at Scarborough Shoal as known as Baha de Masinloc. No? This is the position that the government will take most likely. Yun daw po pagpa-file ng kaso sa international court. Hindi po sa ICC, basta international court kung saan po nila yan ipapasa. We have always conducted a relationship, our foreign policy on a strictly diplomatic tack. Puro lang po filing ng paperwork, pananalita, ganun, verbal note tawag nga nila dati. Wala tayong aggressiveness or aggression or what. Correct. Yun din po yung sabi ng Pangulo nung na-interview siya dun sa Siargao. Sabi niya, hindi tayo naghahanap ng gulo. No, saka nag-iingat siya sa kanyang mga bawat sasabihin. Kasi naka-microscope din tayo dyan sa China. Kung sila, mina-microscope natin, ganun din sila. Any unnecessary and provocative talk or action, nako, baka alam nyo na, iba ang utak ng mga yung makikitid. Diba? But whether or not we will file another case against China is one of the options. And I think our lawyers are seriously giving this a study. But it might be, probably, very probable. Very probable. But we are not going to say definitely that we will. Probable, iba sa definite. Kasi yung probable, maybe, when, di mo alam. Pero yung definite, may eksakto na. May decision na. No, desidido ka na magpapile ka na. Ayun po yun. Ang galing, no? Ang galing pag itong mga lawyers talaga ang gagaling si Bersamin Supreme Court Justice to, yung mga wordings niya talagang very yung protective, no? Nakita mo, very probable and then followed by definite. May probability. Pero hindi ko sasabihin ayun na yun, di ba? Walang affirmative. Di ba? Grabe, ang galing, kung hindi mo ma-analyze ito, sasabihin, magpapile na kaagad. Di ba, ganun, hindi. Galing. Earlier Thursday, Justice Secretary Jesus Crispin Remulla said the Philippine government's legal team is determining the proper complaint that will be filed against China. Remulla said the government is considering filing the case before the Hague. Hague na naman. Based Permanent Court of Arbitration and other bodies such as International Court of Justice. Ano ba to? ICC? Pag pupunta ng ICC, hindi ka tatanggapin doon, Remulla. Ayaw mo nga silang papasukin. Bersamin said he supports the country's move to go against China. Adding that the intention to file another lawsuit shows determined to exact some accountability on Beijing. Ito po sa benefit of Robin Padilla. Sumusuporta daw po o sinusuportahan ni E.S. Bersamin yung move na mag-file ng kaso sa China, no? To show, paipakita natin na magkaroon sila ng accountability. Yun. We do not do anything na hindi nag-react yung China. Lagi tayong tinututukan. Tama naman po yun. But you know that this is an administration that will not lose an inch of Philippine territory or sovereignty. Correct. I cannot make a statement about China. Let us say it in general terms. We are out there to defend. Correct. Di ba? Ang galing Ang galing nitong si Bersamin maybe little president. He knows what he's talking about. Very cautious siya
sa pagbibigay ng salita. And he doesn't want, sabi niya, I doesn't wanna say anything about China. Any statement about China, I will not do it. Di ba ang galing, di ba? Safe na safe. Ang galing. Talagang may karapatan niya maging isang Chief Justice. Alam mo, may point ang pagpapile ng kaso. We legitimate kahit hindi nagpa-participate ang China. Dahil ibig sabihin yan, may resolve ka. Correct. Di, parang sa korte, ayaw mo mag-attend, bahala ka. Didesisyonan ito. Whether you attend or not, didesisyonan. Whether you in favor or not, didesisyonan. Ganun po yan. We have to move on. Diba? Bersamin, however, clarified that the Philippines has no intention to fight Beijing. Ayan, baka sasabihin din ni Robin, ayan din ang gusto ko. No? Naku, biglang kumis-as. Nagbago, nag-turn around na naman siya, 'di ba? Adding that we can coexist with China, correct? We can coexist. But the problem is they are the instigator. They are the bully. 'Di ba? 'Yun ang masakit diyan mga kababayan kung pwede naman tayong mag-coexist, why not, 'di ba? Sabi nga sa kanta, why can't we live as one? 'Di ba? Yung sila bang umawit nun? We are young and live under the same sun. Di ba? And why can't we live as one? Di ba? Ano ba yun? Sino ba umawit? Nakalimutan ko umawit nun, mga kababayan. Ganda It's about war yung kanta na yun. Ngayon, parinig nyo yan sa China. Why can't we live as one? Di ba? Share. Ika nga natin, sharing is caring. But not your mga karelasyon. Di ba, Priscilla? Sharing is caring. Wag lang ang iba. Kayo talaga kung anong pinag-iisip-isip nyo no? Okay, mga kababayan. Ito, isabit na natin ito. Ito, nakita ko rin sa politiko Isabit natin ito. Siguro ito, ano ba yan? Tokis? Ano yung pinag-uusapan mo? Entertainment? Hindi, ano lang po kinuha ni Ramon Revilla di politika na, di ba? Isama lang natin. Gusto ko lang malaman kung ano ang take ninyo dito. Ito po sabi sa politiko. Kawawang inosenteng crew. Bong Revilla hopes Marcos overturns MTRCB suspension of its showtime. Ayon. Kumbaga, para pong nakikiusap ang inyong butihing Senator Ramon Revilla Jr. na sana i-overturn ni Presidente Marcos yung desisyon ng MTRCB na isuspendido ang its showtime ng 12 days. Baka marami po sa inyo nagtataka, bakit pupunta kay Pangulong Bongbong Marcos? Kasi po, ang panuntunan po, pag yung, di ba, nasuspindi po, yung MTRCB, sinuspend sila ng 12 days. Tapos, nag-motion for reconsideration yung ABS-CBN. Kasi sa kanila po yung It's Showtime. Nagdesisyon po ang MTRCB, na hindi pumanig doon sa motion for reconsideration ng ABS-CBN. Talagang nanindigan po ang MTRCB na isuspend ang It's Showtime ng 12 days. At dahil nga po doon, di ba, nung una pa lang na suspension order, pero hindi pa po nagtitake effect yun kasi it will not take effect until there is a finality of the order. Talagang dumaan sila sa tamang proseso. Itong ABS-CBN, MR, wala na. Hindi naman sinabing iakyat mo yan sa Court of Appeals. Hindi naman sinabing iakyat mo yan sa Supreme Court. Hindi po. Hindi po yan litigation. So, hindi pa po yung nag-i-ere pa nga ang It's Showtime di ba? Kung ano-ano pang mga pakulo nila diyan. Di ba? Mga dabar cards. Leben lang. Kayo, ABS-CBN, It's Showtime, take a cue from Ellen. Ano na naman yan, Tokis? Di ba yung sa, yung dapar cards po tayo
Ito ang totoo. Ito ang tawanan. Ito ang tunay. Eh, di ba si Ellen? Leven lang. Di ba? Gayahin niyo po yun. ABS-CBN. Hindi na kayo makakapaghingi pa ng, pwede bang manghingi ng TRO? No? Temporary Restraining Order ang ABS-CBN para hindi lang matuloy ito. Hindi po eh. Hindi naman siya court case eh. Hindi siya for litigation eh. Sakop po siya ng MTRCB. So sabi diyan, since hindi pumanig ang MTRCB sa MR, they are abiding with their previous decision to totally suspend them for 12 days. Pwede pong mag-akyat itong ABS-CBN sa Pangulo, sa Office of the President. And the President will decide if they will be continuing, no? O ilip yung suspension, hindi ituloy yung suspension. Ayun. So, aakyat po yan sa Pangulo. 15 days, no, ang ibibigay sa ABS-CBN once na ma-receive nila yung decision ng MR nila. They have 15 days to go to the Office of the President. Otherwise, pag lumagpas yung 15 days, it will be effective, yung suspension. Yun po yung pagkakaalam ko. I'm not a lawyer, I'm just giving my own take. No, correct me if I'm wrong. Ito po ang sabi ni Ramon Revilla. Senator Ramon Bong Revilla Jr. is hoping that President Marcos Jr. will step in to keep the noontime show its showtime on air after it was ordered suspended for 12 days by the MTRCB. No? Without getting them into the merits of the case, sana na-consider ng MTRCB ang kapakanan ng mga maliliit na staff at crew ng show na wala namang kinalaman at kasalanan doon sa nangyari. Sila yung mga no work, no pay na kung matutuloy ang suspension ay 2 linggong walang kikitain at kakainin. Ayan po yun, yung sinasabi niya. I think lessons have been learned. Kung nagkaroon man ng pagkakamali, ang kasalanan ni Juan ay hindi kasalanan ni Pedro. So I hope we don't punish those working hard day in, day out just to eke out a living. Ayan po ha. So ano po ang take nyo dito mga kababayan? No? Sa akin, no, hopefully hindi po ito yung magagalit ang mga fans ng show na yun, ano? Kasi dabarkads po tayo, no? Leven lang. Sa akin, dapat itong yung dalawa, yung gumawa ng action, yung mga personalidad na yon, they should have they recuse themselves. Sila na lang, inako na lang nila. Nagkaroon na lang sana ng bravery yung dalawa. Ayun lang po yung take ko. So hindi masususpend yung showtime. Patuloy sila pero wala lang yung dalawa. Kasi sila dalawa ang perpetrator. Di po ba? Kaso, mukhang nagmalaki pa sila. So walang chance, no? Walang walang course ang MTRCB, kundi isuspend ito, taking all the necessary, no? Siguro masusi naman pinag-aralan ng MTRCB yan, no? Ayun lang yung take ko. Sana kung sa simula pa lang yan, yung may mga nag-ingay na, sinabi na lang nung dalawa, ayaw ko ng pangalanan, alam nyo na kung sino yun, yung magjowa, na kung classic example kayo ng accountability and you want to show an example to your followers na ganito, even though na sa tingin nyo hindi kayo nagkamali but people are calling you out, then take a high road. Nakakabawas ba yun? Hindi. Mukhang matutuwa pa ang mga tao sa inyo. Look at Wally Bayola. Mapapangalan ko na sila Wally Bayola. Dabarkads ako eh. Di po ba, bossing? Pasensya naman Wally. But Wally is a classic example. Di ba? Nung sinasabing nagmura siya off camera, anong ginawa niya? Nag-apologize siya right away. But I think na dinidinig pa rin ng MTRCB yung kaso. O bakit si Joey? Ayun nga po nasa tao. No? At iniimbestigahin na rin po yung yung sa komento ni Joey. Nag-apologize na yung pero bakit daw si Joey hindi nag-apologize? Bakit yung dalawa hindi nag-apologize? Di ba? Pare-pareho lang sila. Pare-pareho silang tao. May kanya-kanya silang pride. May kanya-kanya silang whatever they want. Pero kung ako po sa akin lang. Hindi ko naman siguro. Kung ikaw bababa ako man din. Pero at least alam ko. No? Na nagpasubali ako.
nanghingi ako ng paumanhin kung nagkamali man. Kung sa tingin nyo nagkamali ako, paumanhin. Kaya nga sabi nung iba, it's better to say sorry than continue to yung receive yung backlash. Kung sakali man napatunayan na hindi naman pala grabe, o diba? Kasi ang perception ay nasa tao eh. Ang biggest culprit is the perception of the yung mga viewers. Siguro million din ang viewers nyo, million din ang mga na ayaw sa inyo. Equal lang, o so what? Diba? Ang sa akin, kung para ganito, hindi maapektuhan yung mga no work, no pay, no? At the first place, dapat yung dalawa nagpakumbaba na lang. Sabi na lang sa MTRCB, akuin na lang po namin. Kami na lang po magpapasuspendido. Huwag nyo na pong isuspindi yung buong show. Tapos. Di ba? Life must go on. Pero hindi. O ngayon, anong nadamay? Buong It's Showtime. Buo. Kasama ang mga no work, no pay. Sino yan? Mga cameraman, scriptwriter, o whatever. Other talents. Di ba? O pwede bang tulungan nyo nung dalawa? Kasi super millionaire naman yung dalawa. Di ba mga kababayan? Sabi nila, super millionaire sila eh. Oh. At also, ito rin ang mali dito sa kumpanyang ito. Bakit merong no work, no pay? Hindi maganda ang mga benefit package nila? Di po ba? Is it against the labor code? Yang mga yan. Tapos ngayon, hihingi kayo ng tulong sa presidente. Problema na naman ng presidente yung iaatang mo dyan. Ito na lang maganda. No? Since kayo dyan, ikaw Ramon Revilla, aktor ka pa rin. Si Robin Padilla, aktor. Si Lito Lapid, aktor. Si Jinggoy, aktor. O kayo. Bawasan nyo yung budget ninyo. For 12 days, kwentahin nyo yung mga no work, no pay, and then give them the money. Di po ba? Give them some ayuda. Di ba? Ayan. Para pakita na kayo ay nagmamalasakit sa mga kapwa nyo na sa industriya. Di po ba? Kaysa naman hindi suspend ito, anong magiging president niyan? Ay, tatakbo ulit kami sa presidente. O, halimbawa, isususpendido yung IT. Kung meron din no work, no pay doon, di ba, Ramon Revilla, naisip mo ba yan? MTRCB is setting an example for this. Tapos ngayon, parang i-spoil din mo pagdating sa'yo. Hindi nga nakaporma sa nanay, pagdating sa tatay, nakaporma. Ganun po yun eh. O hindi nakaporma sa tatay, sa nanay nakaporma. Kasi maawain. Ganun po ba? They should learn their lesson, especially this company that has a history of labor violation. Hanggang ngayon, hindi pa rin nila pinipix yung labor violation nila. Yung in-specify nung Congress nila Marcoleta, nila Alvarado, nila Rimulya. So, it's still going on. Walang nangyari. So, they're so defiant. They're defying the law. Ganon. Tapos, iaangat natin sa Office of the President. Huwag na, patawarin nyo na. Do you think? Dapat mabigyan ng leksyon para hindi maging president. Para kung sakaling isuspend din yung mga ibang TV shows, alam nila ang magiging consequences. So, hindi na sila gagawa pa ng mali. Huwag nating i-spoiled. Ang mali ay mali. White is white, black is black. Sobra naman. Ngayon, kung gusto mo yan, huwag mong idaan sa presidente. Sobra naman. Sa ayun ang take ko. Unang-una, nagkamali sila. They have to admit, nagkamali sila. Yan ang na-find out ng MTRCB. Tapos, iaakyat nyo sa presidente. Puproblemahin ng presidente dahil may mga no work, no pay. Teach them a lesson. Di po ba? O ngayon, ganito ang gawin mo. Ramon Revilla, magpasa ka ng batas kung ano. Yung tinatawag na unemployment bill. Meron po yan dito sa Amerika. Yung contribution dyan, ikakalta sa mga taxes nila. So, pag may nangyaring di maganda sa kanila, halimbawa natanggal sa trabaho, they can file for an unemployment. Kukumputin yun based on their contribution. May percentage yun doon sa kanilang sinahod for that particular time frame. Ganon. Di ba? Para hindi na iakyat pag ganito, kukuha ng pera dito, tutulong, hihingi ng tulong, ganon. File yung unemployment bill na ang pondo ay manggagaling din sa taxpayers' money. Kumbaga, nagko-contribute sila ng certain amount doon
Para kung sakali na natanggal sila, hindi sila makita ng trabaho, kinik out sila, then they can do so, file unemployment bill. Kaysa ganito. Para ka naman dyan, pati yan, problemahin ng presidente, yung mga no work, no pay. It's not the fault of the president that the company did not give them a very good package. Pasensya naman po, mga kababayan. Ang dami nang ang problema. Tapos pag ito hindi nayunan, sisisihin ng presidente. Sisisihin ng presidente diyan, mga kababayan, sinasabi ko sa inyo. Pag ang Office of the President hindi inayunan ng MTRCB at itong sinasabi nitong si Rebellion, maraming mga no work no pay, ang sisisihin diyan ang presidente. Wala kaming trabaho ng 12 days, kasalanan ni presidente. Wala siyang pakialam sa kalagayan namin. Di ba? Bakit hindi nyo sisihin yung kumpanya ninyo na hindi kayo inalagaan? Na kung sakali baka may binabiolate na labor code. Kasalanan ba ng presidente na no work, no pay kayo? Yun ang ng kumpanya ninyo? Kung sakasakali lang, mga kababayan, ha, isisisi ito sa presidente pag itong request ni Rebilla, hindi inayunan ng Office of the President. Kaso mabait po ang presidente, by puso, baka umuo na lang yan. Pero anong mangyayari dyan? Pag umuo naman ang presidente, dalawa yan eh. Pag umuo ang presidente, lahat ng mahahatulan ng MTRCB ng suspension ay lalapit sa OP at sasabihin, maawa po kayo. Marami po ang no work, no pay sa amin. Yun! Pag hindi naman naaprubahan, sisisihin siya. Mostly nung mga progressive group, ng makabayang black, ng mga makakaliwa, magrarally pa yan ng 12 days. Isisisi sa gobyerno. Pangatlo, no? Bibigyan sila ng ayuda. Sana naman kukuha ng pera ang gobyerno. Better yet, Rebilla, tulad ng sinabi ko, kayong 4 na artista dyan, mag-chip in kayo, milyon-milyon ang pondo ninyo. Ilagak ninyo, ilan ang mga no work, no pay dyan sa it's showtime lang, ha? It's showtime lang. Oh, yun, ponduhan nyo sila ng 12 days. Since mga kasamahan nyo naman yan sa industriya ng pelikula. Di po ba? Ayan, kaya kawawa presidente. Kaliwa, kanan, harap, likod, ang bira sa kanya. Pambihira, oh. Walang positive na mangyayari dito, mga kababayan, eh. Pagbigyan mo, okay yun. Okay sila. Sa kanila, positive. Pero negative yan. Nabaliwala ang MTRCB's decision. Wala silang magagawa kasi presidente yon. Kasi kailangan yakap sa presidente. Pero, sa palagay nyo ba, ano pang magiging function ng MTRCB kung meron namang presidenteng nagre-reverse yan? Ayun lang yung sa akin. Ba't pa nag-create ng MTRCB? Just to i-regulate nyo na lang. Pag may complaint, bayaan nyo na. Wala naman yan. Pag na-suspend namin sila, kinatigan namin ng, binaliwala namin yung MR, aakyat lang yan sa presidente, okay na yun. Wala nang suspension. Mag-regulate lang kami, maglagay lang kami ng mga ratings, yun lang. Pero yung suspension, hindi na. Wag na natin suspend kasi aakyat lang sila eh. Tapos may makikiusap na senador, no work, no pay po kasi. Maawa naman kayo. Di ba? Wala. The cycle keeps on going. May nasuspend, akyat sa OP, may sasagot na, lobbying. Tawag, lobbying. Lobbyist eh. Di ba? Senator na lobbyist. Tingnan nyo yan. Let the course go through. Let it be. Para hindi maging president. So be it. Para makita nila na merong batas na na-enforce at ginagamit. Hindi yung pagganyan, sige, kasama kita. Ayaw ni Papa eh. Mama, ayaw ni Papa. Ito naman si Mama. Sige, ito na nga. Patay. Di wala rin yung sinabi ni Papa. Minsan, kay Papa rin. Spoiled girl. Ayaw ni Mama. Ako pupunta dito. Sabi, ano ang gagawin mo doon? Ganito na po. Sige, punta ka na. Ako nang bala kay Mama. Wala rin. Di ba ganun ang analogy ko eh? No? Nagdesisyon ito, sabi akyat mo sa OP. Tapos sabi naman nito, hindi, kawawa naman yan. May mga no work, no pay. Inunahan niya na yung Pangulo.
Ni hindi pa nga nare-review yung desisyon ng MTRCB while they're being suspended. Inuunahan na, nilalabi niya na. Lobbyist. Puta, magkano ba? Ang tanong, magkano? Ewan ko. Nagtatanong lang po ako. Ewan ko, hindi ko nang alam kung talaga ako pupunta sa mga to. Kayo po mga kababayan, ano pong inyong masasabi dyan? Ano? Nagsalita po si E.S. Berpinoy, pero very constricted po siya. He cannot say about China, but yun lang mga event na yon, no? Kasi nga naman, siyempre, mahirap yan. Parte siya po ng gobyernong Marcos. Kung may nasabi siyang di maganda, tapos sabi ng Pangulo, ayaw niya ng gulo, ayaw niya ng provocation, at hindi tayo ang nanggugulo, biglang may nasabing di maganda si Bersamin. Diba? At the same time, they're considering, no, pinag-aaralan, very probable, but not definitely. Very probable lang. Pero, hindi pa definite. Kasi wala pang time frame, pinag-aaralan pa lang. Very wise worded statement. Tapos yan nga po si Ramon Revilla, para po siyang lobbyist ng It's Showtime. Kasi nga po, binasura ng MTRCB ang motion for reconsideration ng ABS-CBN. So they will go to the office of the President for decision. Suspension or not. Yun. Kaso may naglalabi na. Kayo po, comment down below and don't forget to like and share. Hope to see you on the next videos. Bye-bye. God bless.